O, diba? Hindi natin gagawin yung mga pita ng laman. Ano ba yung mga pita ng laman? Balik po ulit tayo doon sa Roma. Para sabi nga po natin talaga na ito po yung 10 utos nga nasa laman talaga yan. Balik po tayo ulit doon sa Roma 7, versikulo 5. Sapagkat nang tayo na nga sa laman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Ano pala yun? Yung mga pita na yun? Napawang sa pamamagitan ng kautusan. Kaya nga hindi na tayo pinapalakad dun. Kundi, sinasabi ko nga sa inyo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Diba? Sinabi ni Apostol Pablo yan. At hindi ninyo gagawin yung mga pita ng laman. Kasi yung kautusan na siyang 10 utos, sa laman yan. Kaya nga, nung pagdating natin doon kay Kristo, sabi doon kanina yung binasa po natin doon sa may Roma 7:4, gayon din naman mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan. Bakit? Bakit tayo nangamatay sa kautusan? Kasi nung naihatid tayo doon sa kay Kristo, no? Yung nasa pananampalataya na tayo, wala na tayo doon sa ilalim yun. Diba? Mababasa po natin yan dun sa may Galatia 3, 24 hanggang 25. Na yung kautusan na siyang tagapagturo natin, inihatid tayo yan dun kay Kristo. At nung naihatid na tayo sa pananampalataya, wala na tayo doon. Saan? Sa ilalim ng tagapagturo na yun na siyang kautusan. No? Na kung papaano yung dalawang mag-asawa, kasi may asawa rin tayo eh. Bago tayo dumating doon kay Kristo, may asawa tayo eh. Literal bang asawa yun? Porque ba, inihalimbawa ni Apostol Pablo yung tungkol doon sa dalawang mag-asawa. Tungkol sa pag-aasawa na yung sinasabi niya doon. Hindi. Kasi bilang tayo, wala pa tayo kay Kristo, sino yung asawa natin? Kasalanan. Diba? Yung kasalanan. Kaya, inuutusan tayo na ngayon ng wag. Kasi pag hindi natin sinunod yun, patay tayo. Diba? Patay tayo. Pero pag sinusunod natin yun, mabubuhay tayo. Mapapalawig natin yung ating mga araw sa ibabaw ng lupa. Kasi, pag sinuway natin yun, subukan natin pumatay. Diba? Mahuli tayo yan. Patay. Diba? Ganun po yun, no? Kasi ang unang asawa natin nung malapatay kay Kristo, kasalanan. Kaya ang kapangyarihan ng kautusan, no, nasa atin. May kapangyarihan ang kautusan na tayo, tusan yan. Wag. Diba? Kaya nga sinabi dun sa may 1 Corinto, ano sinabi dun? Sa 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. May kapangyarihan kasi yung kautusan sa atin nung una Pero nung dumating na tayo doon kay Kristo, namatay na rin tayo doon. Nung namatay tayo sa kasalanan, namatay na rin yung kautusan sa atin. Bakit? Pag tayo na kay Kristo, hindi ka na pwedeng utusan na, wag kang papatay. Bakit? Ano yung sinabi ni Apostol Pablo dyan? Sa Roma 6. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala? Upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag namang mangyari, tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan?
tayo ngay nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Diba? Hindi na yan ang susundin natin. Bakit? Kinamatayan na nga natin yan eh. No? Hindi na nga yan ang magiging tagapagturo natin. Wala na nga tayo dyan sa ilalim yan eh. Diba? Sa Galatia 3, 24 hanggang 25. Wala na nga tayo sa ilalim yan eh. Kaya nga sa Roma 6:16, anong sinabi yan dyan? O Roma 6:14. No? Hanggang patuloy yan. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Pag sinabing hindi makapaghahari sa inyo ang kasalanan, kailangan pa bang utusan na wag? Hindi na, di ba? Kasi nasa ilalim na tayo ng biyaya. Sino yung biyaya na yun? Si Kristo na. Di ba? Si Kristo na eh. Di ba? Wala nang kapangyarihan yung kautusan na para tayo utusan na wag. Sino yung kailangan niyang utusan yan? Yung wala pa kay Kristo. Kaya yung kautusan na yan, hindi talaga nawawala yan. Pero, pagka ang isang tao nasa pananampalataya na, hindi na para sa kanya yan. Bakit? Naihatid na tayo doon kay Kristo eh. Para naman yan doon sa mga hindi pa naihatid. Diba? Para naman doon yan. Naihatid na tayo. Hindi na tayo kinakailangan turuan pa yan. Hindi na nga yan ang kailangan natin eh. Kundi, sino na ang kailangan natin ngayon? Yung kautusan na ni Kristo. Hindi na yung kautusan ni Moses, kasi kautusan ni Moses yan eh. Diba? Yan yung kautusan ni Moses na hindi na tayo aariing ganap sa Gawa 13:39. Diba? Ano sinabi niyan? Basahin nga po natin. Gawa 13:39. At sa pamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Kasi kautusan ni Moises yan eh. Ibinigay kay Moises yan para maituro sa kanila. Hindi nga tayo pinagbigyan yan eh. Kasi mga hintil tayo eh. Di ba? Hintil tayo. Hindi tayo Hudyo. At hindi tayo Israel. At hindi rin tayo inilabas sa lupain ng Ehipto. Sa kanila lang binigay yan. Pero bilang tayo mga hintil, no? Wala tayong kautusan sa katutubo. Yung kautusan na sinusunod natin kahit hindi tayo pumapatay, porque hindi tayo pumapatay, sinusunod na ba natin 10 utos? Hindi natin sinusunod yan. Bakit? Ano sinabi ni Apostol Pablo dyan? Sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 14. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ano ba yung bagay ng kautusan? Di yung mga huwag kang papatay, huwag kang mangalan ano sinabi niyan? Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kautusan lang natin sa sarili yan. Na pagka hindi tayo pumapatay, kautusan lang natin sa sarili yan. No? Hindi dahil doon sa may 10 utos na sinusunod natin, wala nga tayong kautusan sa katutubo eh. Ibinigay lang yan doon sa mga Israel. Doon kay Propeta Moises. Doon lang sa sa mga nabubuhay sa araw na yun. Diba? Sa mga Israel lang yan. Ibinigay. Diba? Pero, ano yung dapat nating sundin ngayon? Yan. Sa Galatia, ano yung sinabi dyan? Galatia, Kapitulo 6, umpisa natin sa versikulo 1 hanggang 2. Mga kapatid, kung ang sino man ay masugpungan sa anumang pagsuway,
Kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasalin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yung kautusan na ngayon ni Kristo ang susundin natin. Ano ba yung mga kautusan ni Kristo? Nandyan yan sa Matthew 5. No? Yung lahat ng mga ano dyan, sinalita niya, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Mapapalad ang mga nangagugutom at nangauuhaw sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga inaalimura at pinagbibikaan ng mga sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Yan na yung kautusan ni Kristo. No? Hindi na yung 10 utos. No? Kasi pagka sinusunod mo yung 10 utos, ano yan? Puro pagpapala kasi yan. Hindi na natin kailangan yan. Yung mga pagpapala na yan. No? Yan yung sinasabi dun sa mga sulat ni Apostol Juan. Mga panis na yan. Panis na yan. No? Bakit? Kasi pagka sinunod mo yan, ano? Diba? Hindi ka magugutom yan. Laging puno yung palayok mo. Hindi ka magiging buntot dyan. Lagi kang nasa taas dyan. Pero pagdating kay Kristo, ano? Kinakailangan maging mababa ka. Diba? Kinakailangan, ano? Maging magutom ka. Diba? Yan yung mga kautusan ni Kristo na dapat nating sundin. Bakit? Kasi pagka nagutom ka ngayon, no? Meron kang maisishare dun eh. Hindi mo iniisip yung sarili mo eh. Nagugutom na ako. Tapos meron kang pagkain ngayon. Tapos may nakita ka, nagugutom din. Isang paslit na lang. Isang maliit na bata na lang. No? Iisipin mo pa ba yung gutom mo? Iisipin mo pa ba yung 10 utos? Hindi na yun ang iisipin mo. Maiisip mo yung kautusan ni Kristo. Ano yun?